Mainit na balita. Ito pa ang masakit sa ginawa ng mga walang hiyang mga iyo di puta. Tinanggalan po nila ng sweldo si Attorney Grijaldo. Alam nyo naman kung bakit na-contempt si Colonel Grijaldo. Dahil sa pagsiwala na kinourse siya o kinausap siya ni Dan Fernandez, yung julol na yan, at itong si Abante, para lamang mag-testify na yes, indeed, mayroong reward system. Yun ang gusto nilang ipalabas. Anong ginawa ni Colonel Grijaldo? Talagang nanindigan siya na nag-stand siya doon sa kanyang statement sa Senado. Kaya nga galit na galit ang mga julul na huwad committee na ito na nagsisinungaling daw si Colonel Grijaldo. Imagine ninyo, hindi kayo forever dyan. Ha? Walang hiya kayo. Hanggang ngayon, andyan si Colonel Grijaldo sa Station 6 pinakulong ninyo. Talo pa ang terorista, ang turing nyo sa kanyang hinayupa kayo dahil ang mga T, kapag iniimbestigahan at hindi pa napapatunayan, I believe 30 days ang maximum na pwede silang ikulong ongoing. Si Colonel Grijaldo, December 12. Was it December 12? Kung tama ang date ko, December, more than 30 plus days na siya, magto 2 months na yata siya dyan. At ito pa ang masakit sa ginawa ng mga walang hiyang mga iyo di puta. Tinanggalan po nila ng sweldo si Attorney Grijaldo. Okay? O, mamaya na tayo pumunta kay Attorney Grijaldo. Gusto ko lang sabihin, sa mga walang hiyang ito na pinapatawag ngayon ang ating mga kapwa vloggers, bakit pro-Duterte vloggers lang ang pinapatawag? Bakit hindi pinapatawag ang mga ensimadang, mga ngetpa na mga amoy burak na nagbibigay ng mga papuring kasinungalingan kay Bangag? So definitely, ito ay talagang pag-asinta, pag-target, pagpapatahimik sa atin, sa ating mga vloggers na nagsasalta at hindi po libelous ang mura. Si Pangulong Duterte, hinayaan niya ang dilawan, pulawan, lahat na murahin siya. Ginipit ba niya ang mga vloggers? Only Marcos Bangag. At now, Colonel Grijaldo. Kababayan ko, galit si Colonel Grijaldo. Sa pamilya ni Colonel Grijaldo, I'm sorry kung natabo ini sa inyo, sa inyong pamilya, but we are here to support you. Ito na ako mga kababayan. Nakakagalit kasi kahapon busy lang ako. Dapat kahapon pa tong vlog natin, but nag-birthday ang aking family member. So ito, mga kababayan. Here. Okay? Naka-receive tayo. Okay? Ito, basahin ko na lang kasi ito ay restricted na dokumento. Itong kasabwat ni Bangag, si Marbil, PNP, lahat kasabwat naman ang hinayupak na yung mga tiwali dyan sa PNP, ay nagbigay, ito, ang PNP headquarters. Ito pala, December 13, 2024, lingid sa kalaman ng taong bayan. Pala. Special orders. Saan to galing ang special orders? Galing ito kay Lisa Tanas, kay Bangag. Alam nyo naman kung bakit na-contempt si Colonel Grijaldo. Dahil sa pagsiwalat na gusto siyang, na kinourse siya o kinausap siya ni Dan Fernandez, yung julol na yan, na ob-ob na yan, at itong si Abante, para lamang mag-testify na yes, indeed, mayroong reward system during Pangulong Duterte doon sa pag-gur-gur-gur-gur. Diba? Yun ang gusto nilang ipalabas. Yun ang gusto nilang permahan o ayunan ni Colonel Grijaldo. Recently, nagkaroon ng hearing. Anong ginawa ni Colonel Grijaldo? Talagang nanindigan siya na nag-stand siya doon sa kanyang statement sa Senado. Kaya nga galit na galit ang mga julul na huwad committee na ito na nagsisinungaling daw si Colonel Grijaldo. Imagine ninyo, statement yung ng tao, gusto nilang baliin, gusto nilang pasinungalingan. Kasi gusto nilang mabura sa record yun sa Senate. Yung yung pangalan ni Dan Fernandez at ni Abanting mukhang mangga. Di ba? Mukhang manunukchak ng mga minor de edad yung mukha niya. Padila-dila pa, di ba?
Gusto nilang burahin ang pangalan nila. So doon sa last hearing na yon, nanindigan si Colonel Grijaldo na hindi niya babawiin ang kanyang mga sinabi. Pero ano ang ginawa ng WAD Committee? In-extend yung kanyang contempt sa Station 6 at hanggang Quezon City. Hanggang ngayon, nandiyan siya. Nakikita ninyo, hindi po pwede yung ipilit ng WAD Committee na sila ang tama, sila ang hukom, sila wala nang ang hukom eh. Diba? Diktadurya na. Kaya si Colonel Grijaldo ay kinulong na. At kawawa po, lingid sa ating kaalaman, di naman makapagsalita si Colonel Grijaldo dahil kinulong nila. Nakarating lang sa akin na walang sweldo. Imagine mo, dumaan ang Pasko. Ang sabi ng PNP, ito, Special Orders, number NHQSO, hindi ko maintindihan kung anong to, basta-basahin ko na lang. ALAWP, yung mga polis, alam niyo to, 2024-10683, automatic leave of absence without pay. Hindi naman nag-absent si Colonel Grijaldo dahil trip niya lang. Ikinulong niyo siya, ibuhakan ng ina ninyo eh. Kahit may mga tiwaling pulis, marami pa ring matitinong pulis na naglilingkod sa bayan. At ang mga tiwaling pulis, ang katulad ni Marbil, yung mga ulol na yan, katulad ni Tori, yung mga julol na yan. Imagine nyo mga palangga, si Colonel Grijaldo, hindi ko to kilala. Ano bang kinalaman ko sa taong ito? Kaso lang nakita ninyo na ipinaglaban niya yung kanyang karapatan na hindi siya pasisiil, hindi siya patitinag sa mga julul sa WAD Committee na 6 trillion jutang gininan yung lahat. Yan. Kung kaya ko lang magbura ng 6 trillion, di na ako matutulog. Jutang gininan. Ganon, araw-araw, ganon ang gagawin ko. Hindi na ako matutulog. Baka pag nagjutang gininan ako everyday, baka pagising ko, gur-gur na kayo lahat. Anyway, seriously. Sabi dito, nakagalit to mga palangga. Police Colonel Hector Udani Grijaldo Jr., 01533 PHAU DPRM is placed under automatic leave of absence without pay, detained. Effective December 12, 2024, Authority Memorandum from CPHU, PHAU, DPRM, dated December 12, 2024, and Memorandum from House of Representatives. Tignan mo, dated December 12, 2024, with subject issuance of contempt and detention orders. Pinagtulungan nila ang kawawang pulis. Pinagtulungan ni Bangag dahil utos na yan. Utos nila yan ng House of Representatives at ng pulis. Samantala, ang buwaka ng inang Mabilog na nag-iyak-iyak sa Kongreso na sinasabi na siya ay inosente, binigyan ng executive amnesty na supposedly hindi binibigyan ng executive clemency ang mga korap na politiko. Korap. Hindi dapat binibigyan yon. Alam yan ng mga abogado. At mayroong mayroong counselor na Ilonggo na nagpa-interview sa SMNI, si pangalan nito, tingnan natin. Mga palangga, you have to move fast. Tapusin nyo na itong mga buwakan ng inang ito. Okay. Si Counselor Plaridel Nava. He sounds so smart. Siya pala ang nag-file ng mga cases laban kay Mabilog. At sinasabi ni Counselor Plaridel Nava na talagang si Mabilog ay sangkot dito sa pulburon at sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Imagine ninyo, pinakawalan ni Bangag at ni-reinstate na pwede siyang bumalik at tumakbo pa uli sa public service. Where in fact, hindi siya nagsilbi kung hindi ng budol din. Very Leni Robredo, very dilawan itong taong ito dahil yun naman talaga sinuportahan. Kaso lang, hindi ka natin nakita na si Lisa Tanas ay isa palang dilawang demonyo. Okay? Kaya nga ngayon, pulawan na sila. Magkakampi na ang mga hayop na to. Ang nakakalungkot dito mga palangga, imagine niyo ang isang pulis na nagtatrabaho
nagsabi lamang ng katotohanan, nanindigan, tinanggalan ng karapatan na magkaroon ng tamang treatment, fair treatment. Tinanggalan pa ng sweldo. Kumusta naman? Hindi natin alam. Ano ang nangyari? Imagine mo, may pamilya yan. May anak yan. May bills na binabayaran. May pinapaaral yan. Sabi ni Kiwi Dakat, Miss Maharlika, why not mag-GoFunding tayo for Colonel Grado? Actually, may kinokontak ako na humingi ng bank information ni Colonel Grijaldo, ng GCash, or family niya. Pero wala pang dumarating sa akin. Colonel Grijaldo, sa family ni Colonel Grijaldo, dun sa kaibigan natin na, na tagpapatulong tayo, I would love to help you through my platform. Walang sweldo, kawawa eh. Galit na galit ako sa mga taong inaapi, katulad ditong pulis. Nagmumura ako sa mga pulis. Pero hindi lahat ng pulis kamura-mura. Walang sweldo. Anong nangyari nung Pasko? Nung bagong taon? Paano sila nakabayad ng bills? I hope may pera silang ipon. Paano kung wala? Alam ko kung paano mawalan. Mawalan ng pera. Para kang, hindi mo alam kung anong gagawin mo, di ba? Pag wala kang pera, tinanggalan ng sweldo sa utos, special order ng WAD Committee at ng PNP na yan, mga kababayan. Nakita niyo kung gaano kahayop ang gobyernong ito? Yeah. Let's help. At saka, I message, ganito, okay? May mga nagko-connect. I thank you, Attorney Vic Rodriguez. Doon sa mga nagsasabi, I believe po, tinutulungan ni Attorney Vic Rodriguez si Colonel Grijaldo. I believe so. And I hope tulungan mo, i-represent mo yan, Attorney Vic, kung ano man yung kaso. Diba? Dahil ikaw na ngayon ang sumbungan. Pag kailangan ng kaso, isumbong mo kay Attorney Vic. Kasuhan natin, ganyan-ganyan. Abogado yan eh. Kayo, pwede rin kayo magsumbong, pero pwede natin forward. Okay? Kasi may law office siya. So, ganun pa man, mga palangga. Galit na galit ako na nalaman natin na zero sweldo, wala pala siyang sweldo. At dun sa mga tutulong, gusto ko diretso. Sana wala namang gumamit kay Colonel Grijaldo na manghihingi, tas hindi naman nakakarating. Kaya kung ako manghihingi ng tulong sa inyo in behalf of Colonel Grijaldo, gusto ko diretso sa family niya o sa trusted person niya. Para diretso yung tulong, para walang mangumisyon. Diba? Alam niyo na, maraming gumagamit, diba, sa pangalan niya. And I hope po, kung gusto niyong tumulong, dito, maririnig din niyo sa akin, naaawa ako. Alam mo, tsaka sabi ko talagang yung puso ko. Ano nangyari sa family niya? Pasko yun eh. At saka, it doesn't matter, Pasko, bagong taon, o kung ano man. Hindi naman niya gustong umabsent siya eh. Kinulong niyo siya eh. Buha ka ng... Tanginan niyo. Kinulong niyo yung tao. Minaltrato niyo. Ikaw, bangag. Tandaan mo tong sinabi ko sa'yo. Hindi ka na magtatagal. Sa anumang paraan, pumantay ang paa mo, mapatalsik kang sinungaling ka, na nagbasa ka ng 4,057 pages, may kalalagyan ka. Kayo ni Lisang kidnapper, lahat kayo na kumakampi sa mga bangag, may kalalagyan kayong mga walang hiya kayo. Pagbabayaran nyo lahat. Abangan nyo po dito sa channel natin. We have to help Attorney Grijaldo. Ako, mismo. Alam niyo naman ako, hindi ako nangihingi sa inyo personal ko. But sa mga taong inaapi, we have to help him. Dahil sinalaula siya. Sinalaula ng mga walang iyang ito. Grabe, mga kababayan. At kababayan pala natin si Colonel Grijaldo, Ilonggo, Cebuano. Marunong magsalita ng Cebuano, Ilonggo. Ang mga Ilonggo, matapang talaga yan. Lahat naman ng lahing Pilipino eh. Pero I can speak in behalf of Ilonggos. Ang mga Ilonggo, karamihan dyan, maliban kay Jed Babilog. Okay? Maliban sa mga sindikato. Ayan si Lisa nagpapanggap na Ilongga, pero demonyo. Karamihan sa mga Ilonggo, mabuot na sila. At talagang to the last drop ng dugo nila, palaban yan. Maisog yan.
mga kababayan. Halang ang kaluluwa ng administrasyon. Ngayon pa lang po, sabi ni Kim Namjoon, in the history of PNP sa pamumuno ni Tuta, PNP, the worst chief PNP in the history. Yes, sabi ni Marcelino Aquino. Sabi ni Romeli Perez Cruzada, 4,000 pages binasa daw ni Bangag. Yes, nabagit ko na nga kanina, 4,057 to be exact. Ang gaba dili magsaba, sabi ni Facey Dilla. Gcash ng pamilya ni Colonel Grijaldo, sabi ni Seni Almoroto. Yes, palangga, ay wala pa, hindi pa dumarating. Hinihingi ko na yung Gcash ng family niya kasi gusto kong, nung nalaman ko na hindi para sinuweldohan talaga, wala eh. Mismo ang gobyernong pinaglilingkuran niya ang bumaboy sa kanya. Mismo ang mga taong nasa gobyerno ang nagsalaula, ang nagwalang hiya sa kanya. Kaya nga sabi ko kanina, kaya yung mga vloggers ay ipapatawag. Kasi nagagalit ang mga walang hiya na minumura daw natin sila. Mga kababayan, ang pagmumura ay hindi libelous. Ang pagmumura ay dala ng iyong galit, emosyon sa mga taong kawatan katulad ng mga hinayupak na yan. Dahil kung hindi sila magnanakaw, bakit tayo magmumura? Yang hinayupak na Saldico, na Robles, yang mga hinayupak na yan, na dahan-dahang inuubos ang pera ng bayan. Wala na nga eh. Wala na pera ng bayan. Si Bangag, yung mga jutang GNMS, nagnakaw na sila, ipipraise pa natin. Wow, ang galing-galing nyo namang mga awat. Sige, mga awat pa kayo. Ganon ba?